At ngayon ang last day ng paghihintay natin sa magiging tugon ng Vice Presidente doon sa Senate summons. Kausapin natin tungkol dito ang isang constitutional law expert at past President ng Integrated Bar of the Philippines. Suki na rin natin sa programa on Zoom, Attorney Domingo Cayosa. Good morning, Attorney! Peter Atrica joining you on Balita Patan. Kumusta ka po? Good morning at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyo. Good morning, sir. So, dami na nga problema, dumagdag pa. Deadline naman daw to, deadline lang. What can we expect, sir, for today? Ang dami kasing mga haka-haka, kuro-kuro na baka hindi sumagot, baka mag-file ng ganito, baka ang sabihin ay ganire, baka hintayin pa ang Supreme Court. What do you think will happen today, sir? Well, I think and I hope na sasagot sila sapagkat kung magpakatotoo sila, sabi naman nila matagal na silang ready. At nung Sabado pa dapat ang deadline, kaya lang dahil it fell on a non-working day by law, it is extended to the next working day, kaya Monday. So they had more than enough time, hindi naman lingid sa kanilang kaalaman kung ano ang nilalaman ng complaint. So dapat ready na sila at maghain na sila ng kanilang answer. Kung meron man silang gustong mga ibang argumento, pwede naman nilang idagdag yun dun sa kanilang answer para minsanan na so that the issues are joined at may schedule na yung trial. Okay. Attorney Cayosa, yung pong binabanggit ko kanina na will it be an effective ploy para sa defense ni VP Sara to invoke na merong kaming hinain sa Korte Suprema? Hintayin muna natin yon. Hindi pwede yun sapagkat wala namang temporary restraining order o injunction mula sa Korte Suprema. Wala namang development o movement yung matagal na nilang inihain na petition sa Supreme Court. Pangalawa, yung Senate as an impeachment court is an independent constitutional body that is not under the Supreme Court. As a matter of fact, anuman ang desisyon ng Senado, it's not appealable to the Supreme Court. So the Senate as an impeachment tribunal is supreme by itself. Kung ano ang kanilang desisyon, yun. Hindi pwedeng iapila sa Supreme Court. So hindi dapat maantala, hindi maganda at hindi tama at hindi pwedeng argumento o kaya request na i-delay pa yung hearing dahil meron silang nakabinbin na petition. Opo. Attorney, ano po ba exactly ang hinihingi mula sa kampo ng Vice Presidente? Nagbigay naman po na sila ng kanilang ad cautelam pleading, no? So sinasabi naman nila na for the sake of caution, magko-comply naman sila, pero hindi naman sila fully magko-concede sa proseso ng impeachment court. So, if nagbigay naman na po sila ng ad cautelam na pleading, enough na po ba yun para sabihin na magpapakita naman kami and hindi na namin kailangan sumagot dito sa summons pa? Hindi ho sapat yun sapagkat yung final ng kanilang mga defense lawyer, yung appearance lang, ad cautelam. Ibig sabihin, yan yung pakana ng mga abogado. Kung meron silang posisyon, hindi sila sigurado, para manigurado, sige, sumunod muna tayo kahit sa tingin natin wala silang jurisdiction. Yun ang ibig sabihin nun. Pero yung final nila, hindi naman yun yung answer na sinasabi ng Constitution. Appearance as counsel lamang po yun. So kinakailangan today, mag-file pa rin sila ng answer. Yun pong hinihingi ba ay yung sagot doon sa mga impeachment, articles of impeachment laban sa kanya? Yun po ba yung kailangan nila sagutin, Attorney? Tama. Yun yung sagot doon sa 31 pages na impeachment complaint na inihain ng more than 2/3 of the elected congressman ng 19th Congress. Yun ho ang kinakailangang sagutin niya. Malinaw naman yun, very, very specific. At sinabi na rin kung ano yung mga ebidensya, ano yung basehan noon. So, dapat madali na lang nilang sagutin kung meron silang matinong isasagot doon. Opo. For the sake of argument lamang po, no, bakit po kailangan pa nilang sumagot dito sa summons kung magkakaroon din naman po ng appearance, dadaan din naman po sa impeachment trial, at pag-uusapan din naman nila lahat netong mga, or even just a few, netong mga articles of impeachment na ito?
Well, yung pagsagot ho ay kasama dun sa proseso ng trial. Mhm. Yan ang simulain kasi meron nang naihain na complaint. So kinakailangan, just like any other normal case, sasagot dapat yung nasasakdal. Mhm. Yun. Once na nasagot yung nasakdal, mag-pre-trial conference sila, mag-agree sila ano bang mga ebidensya, ang pareho naman sila, ano yung mga allegations na hindi na kine-question, para malilimita na lang kung ano yung mga contentious issues at pag-uusapan na nila na kailan ba nila sisimulan yung mga presentation of evidence, ilang araw yan, sino ang mga witnesses, anong mga dokumento, magmamarking na sila. Para ho pagdating sa trial proper, mabilis na at very orderly. Mhm. So kasama ho sa proseso ng impeachment yung pagsagot. Napakahalagang partes yan Okay. kasing halaga nung 31-page na complaint. Kailangan sagutin talaga nila yon. Okay. Kailangan po ng paliwanag ninyo ukol dito sa isang parte ng news item. Ano po, nakalagay po dito, under the Senate's impeachment rules, failure to file a verified answer within the prescribed period allows the court to declare her in default and to proceed with the trial. Can you kindly explain that, sir? Maaari ho, yan din, very similar yung Senate impeachment rules dun sa mga ginagawa sa ordinary courts Mhm. na due process requires na kung sinong nasasakdal o kino-complain, dapat pasagutin. Ngayon, kung matigas ulo mo o wala kang matinong sagot at hindi ka sumasagot, ay hindi mo pwedeng mai-delay ang proseso. Yung korte, in this particular case, the Senate Impeachment Court, will have the option of proceeding with the hearing at ang magpipresenta ng ebidensya yung prosecution. Ikaw na hindi man lang sumagot, hindi man lang nagbigay galang, mawawalan ka ng pagkakataon na sumagot kasi nga wala kang sinagot doon sa takdang panahon So Okay. I don't think the defense lawyers o yung si VP Sara mismo will risk that. Kaya sa tingin ko, mas nakakabuti sa kanya, nasasagot siya kung meron naman siyang matinong sagot. Pero kaugnay po dito, sabi ni Francis Tolentino, ano po, yung legal team daw ni VP Sara, kung sakaling sila ay madeklara na in default, yung defense team pwedeng mag-file ng motion to set aside the order of default ang upon meritorious grounds and in the interest of justice. Ang dating po sa akin ito ilalong magkakadelay-delay palagay ko kung sakali po mangyayari ito, Attorney Cayosa. Tama, at nakakapagtaka lang, sana iwas-iwasan ng mga miyembro ng Senado sa ngayon kasi impeachment court na sila na magsalita ng ganyan. Oo nga, no? Siguro iwan na nila sa mga ibang mga abogado na hindi involved dun sa kaso o kaya hindi hukom na magkomento. Sapagkat pag yan naririnig at nabro-broadcast, hindi natin matanggal na mawawalan ng tiwala at paniniwala ang taong bayan sa kanilang impartiality, di ba? Opo. Kasi yung bang dapat ang sagot yan dapat sumagot sila kasi yan ang nakatakda sa impeachment rules sa ating konstitusyon. Dapat ganun. Pero kung yung hindi pa nga nila ginagawa, sinasabihan mo na yung maaari nilang gawin para matatagalan pa ang hearing, makakahalata na talagang taong bayan. Sana maiwasan yung ganun. Palagay ko po dapat ipaalala sa kanila na sila ay senator judges, hindi senator lawyers. Tama. And hindi naman siguro kayo nagkulang o yung mga taong bayan o yung mga legal experts maliban sa atin na palaging pinapaalalahanan sila na they are senator judges. But siguro matigas ulo o kaya gusto nilang ipakita yung kanilang loyalty sa isang partido, hindi nila mapigilan yon. So, but yun din, nahuhubaran tuloy sila, di ho ba? At not only that, not only the personal damage to them sa kanilang integridad o paningin ng taong bayan, ang mas nakakalungkot dito, mababahiran yung buong proseso ng impeachment. Di ho ba? Importante kasi na klarong-klaro na at walang delay ito at very objective at very
very smooth ang kwan, para kung ano man ang resulta, conviction or acquittal, patatanggap ng taong bayan. Kasi makikita natin di ba? Mhm. So kung sa simula pa lang, meron ng nakikita na partiality, pagdating ng desisyon, baka ayaw tanggapin ng taong bayan yung ganyan. Di mas lalong magkakaroon tayo ng political instability. Mhm. So I think the biggest victim here is not only the individual senators for acting with partiality, yung kanilang reputasyon at integridad, kundi yung Senado at saka yung constitutional process of impeachment. Importante hong hindi mawalan sa paniniwala at pagtitiwala ang taong bayan that through impeachment, we can hold accountable our high government officials. Opo. One more question, Attorney, before we let you go. No? Pinag-uusapan natin ang impartiality on senator judges na hindi dapat sila maging senator lawyers. Let's talk about yung sa prosecution team. We've been hearing a lot of talks from certain members of the prosecution team na talagang china-challenge no humarap ng impeachment trial si VP Sara. Hindi po ba sila maaring sabihan na dapat sila din ay impartial dahil prosecution naman dahil sila naman yung prosecuting team? But not exactly, kasi intindihin ho natin, ang senator judges, nasa gitna lang dapat yan. Titignan ang ebidensya, argumento, ang batas, no? At very objectively, sila yung prosecution ho kasi, hindi impartial yan. Dapat partial. Prosecution sila Sila yung nagpro-prosecute. So dapat sinusulong nila the theory of prosecution na merong matibay na kaso, may matibay na ebidensya at kukumbinsihin nila ang senator judges at ang buong sambayan ng Pilipino dun sa kanilang ebidensya at argumento at sa kabatas. So hindi ho sila yung nasa gitna. Prosecution ho sila, parang fiscal sila. Nagsusulong sila ng isang teorya. Wala sila sa gitna. So hindi po maaaring gamitin ng kampo ng Vice Presidente na sabihan ang katulad na lang po ni Congresswoman Laila De Lima who is saying na huwag kang matakot, humarap ka talaga at sabihan siya may bias ka sa aming mga Duterte dahil may galit ka sa aking ama. Hindi po yun magiging argument for Congresswoman Laila De Lima because she's part of the prosecution team now. Nawala si attorney. Ay, huling hirit na lang. Oo nga, kaya nga, Oo. chichismis pa naman sana tayo doon. Pero kaya... abangan po natin yan ha. Kasi within Okay, today. bumalik na daw si attorney. Andyan na? Attorney? Last na lang. Hindi maganda. Opo, Kapag attorney, nga, medyo nawala ka po dun sa inyong sagot. Maaari niyo po bang balikan from the beginning, sir? Ayaw talaga tayo ng chismis kay attorney. Oo. Sige. At magpasalamat na lang tayo dahil napuputol ang ating connection with Attorney Domingo Cayosa, ang ating constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Domingo Cayosa, many thanks for your time, sir. We appreciate you for always being there sa ating mga interview.